Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo, bago po tayo maupo ay tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa katagumpayan po ng araw na ito at sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong banal na presensya, sa iyong Holy Spirit, Lord, na nag-guide sa amin in the name of Jesus. Lord, ngayong gabi, as you say in your word, man shall not live by bread alone, but for every word that proceeded from the mouth of God. Lord, dalangin namin sa gabing ito, let your word be preached with power and signs, O God. At Lord, hide me under the shadow of your cross. At ang tunay na mahayag lamang, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kabutihan, at ang buhay na meron kami, Panginoon, from our Lord Jesus Christ. We speak salvation, we speak healing, Panginoon, we speak, Lord, the power of your word na magta-transform sa aming buhay, Panginoon, in the name of Jesus. Pagpalain mong isalita, Panginoon, ngayong gabi. At Lord, ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa as we gather here tonight, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalakan, bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng excitement, Panginoon, to hear your word tonight. Because you say in your word, Panginoon, faith cometh from hearing and hearing the word of God. We declare victory, we declare, Panginoon, answered prayer in the name of Jesus Christ. Hallelujah. To God be the glory, honor, and praise in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay makakaupo na. At truly ang Lord ay napakabuti. Sabi mo sa, deklarahan mo muna yung katabi mo, you are blessed by God. Amen. Blessed na blessed tayo ng Panginoon. Amen. So, ngiti pa lang ng katabi mo, talagang halatang blessed na blessed. Amen. So, sa gabi pong ito ay patuloy po tayo sa ating theme na set apart. Amen. Buti walang one seat apart ngayong gabi, no? Tayo ay magkakatabi. Amen. Praise God. At talagang masaya talaga pag nasa tayo ay nagsasama-sama. Amen. Ano? Hindi tayo nagkakasawaan. Amen. Sapagkat merong kagalakan. Amen. Merong encouragement pag tayo nagkikita-kita. Amen. So sa gabi pong ito, ang title po ng ating pag-uusapan is set apart to be His own. Amen. No? Sabi nga ni Pastor at Pastora, tayo ay mine na ni Lord. Amen. Pag-aari na tayo ng Lord sa simula pa. Ano? At patuloy tayong nalalaman natin na tayo talaga, ang buhay natin ay sa Panginoon talaga. Amen. Do you believe that? Amen. Isang malakas na palakpak muna sa Panginoon. Pampawala ng kaba. Praise the Lord. Hallelujah. No? So dito sa pinag-aaralan natin, is blessed to know that God has called us beforehand. Amen. That sa una pa lang, to be His own. At ang buhay pala natin biyang isang OFW ay talagang makaka-relate tayo, no? Na tayo ay tinawag ng Panginoon, no? God is preparing yung buhay po natin, no? Na tayo po ay bilang mga nasa ibang bansa ay tinawag ng Diyos, ano? At sinet apart niya to be His own. Amen? At nakaka-relate talaga tayo dahil alam nyo, yung buhay pala natin, marami dito, yung iba dito ay mga bago pa lang nasa abroad, amen? Yung iba ay mga senior na sa abroad, amen? Mga veterano na, praise God, Pero naniniwala tayo na ang lahat ng ito ay kalooban ng Panginoon. Amen? This is God's will for us to be in this land, At may purpose ang Panginoon. Yan ang lagi nating iisipin, Kaya huwag tayong malulungkot na tayo ay malayo sa ating pamilya, Mahal sa buhay, sa ating mga anak, Sa ating mga kinalakihan. Amen? Sapagkat may plano si Lord. Amen? Alam niyo, nung binabasa ko yung Genesis 12, 1-3, yung pala yung verse ng mga OFW. Amen? Verse pala ng Bible. Tingnan natin, Genesis 12, 1-3. Amen? Sabi ng verse 1, leave your country. Amen? Leave your country sa NIV version.
Ayun. Sabi ng Bible, the Lord had said to Abraham, leave your country, your people, and your father's household, and to go to the land I will show you. Amen? Nakaka-relate ba kayo? Amen? Praise God. Amen? Na ang buhay pala natin, hindi natin alam. Ano? May plano pala ang Diyos sa tayo yung pag-abroad pala natin. Ang Diyos din pala ang may gumawa ng dahilan. Ano? Alam niyo, naalala ko yung may iba nagpapatotoo na kahit 2 beses na upload pero nagpatuloy pa rin na mag-abroad. Amen? Desidido. Sabi mo sa atin mo, desidido ka ba? Amen? Desidido tayo dahil hindi lang, alam niyo po, yung buhay natin dito sa abroad, hindi lang tayo yung breadwinner. Amen? Hindi lang tayo dinala ng Panginoon dito para maghanap buhay at kumita at magpadala. No? Ang purpose ng Lord sa atin, we are separated to be set apart. Amen. Praise God. Ano? Kaya nung una, nang hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, ano? Nung nasa Pilipinas tayo, ibang-iba yung buhay natin. Amen. No? Dati hindi tayo mahuli ng Panginoon sa kung anong meron tayo ngayon. Ano? Iba-iba yung buhay natin ngayon. Yung buhay natin, yung iba dito, baka yung kwarto niya napakalaki. Amen? Yung buhay niya komportable. Amen? Pero yung buhay natin dito, no, kahit ikaw ay nakahiga sa loft type. Amen? Kahit ikaw ay nakapartition. Amen? Lagi mo naiisip na, ang isipin mo palagi pala, na ikaw ay may purpose at may dahilan ang Diyos na dinala ka dito sa lugar na ito. Amen? Praise God. Hallelujah. No? Yung dati po na nating buhay, wala tayong kinikilalang Diyos. Amen? Pero ngayon, ikaw na ay nagmamahal sa Diyos. Praise God. Hallelujah. No? We are the lover of God. Ano? Nagmamahal tayo sa Panginoon. At nalalaman natin sa ating buhay na hindi lang tayo, yung buhay natin ito, no? Simple lang, pero kagamit-gamit sa mata ng Panginoon. Ano? We are separated. No? Alam nyo, kahit ilang beses na tayong umuwi, pabalik pabakasyon, pabalik dito, ano? Mano man sa ating, sa puso natin, ano? Pero mas nakakadagdag yung purpose na nilagay ng Diyos sa ating puso. Amen? Na iwan man natin yung ating pamilya, no? Pagkatapos ng ilang araw, ilang buwan na bakasyon, no? Yung puso natin hindi nag-aalala. Amen? Yung puso natin hindi nalulungkot sapagkat nandoon may nilagay ang Diyos sa puso natin na yung buhay natin, ano, bilang born again, ay talagang pagpapala ng Diyos ay kasama natin palagi. At ganoon din yung ating pamilya sa Pilipinas. Amen? Hallelujah. No? Praise God. Kaya nakaka-relate tayong lahat sa lahat ng mga nangyayari. No? Kaya dati kung naglulungkot-lungkotan ka, amen, sabi mo sa atin mo, bawal malungkot. Just praise the Lord. Amen? Ngayon, hindi ka na malungkot kasi nailagay na ng Panginoon. Ano? Mayroon nang nilagay. May tinanim na ang Diyos sa iyong puso at isipan, no? Na yung buhay mo, hindi ka lang basta OFW. You are ambassador of God. Amen? Ikaw ay bearer ng word ng Panginoon. Amen? Ikaw ay na-separate. Hindi lang para maging hari ng padala. Amen? Na laging tinitingnan, magkano na kaya ang rate ng dollar ngayon? Bumababa yata. Ang consciousness natin palagi about doon sa mga economic side ng buhay. Amen? Dati ang minamaster lang natin kung paano mag-budget. Amen? Minamaster lang natin kung paano uunlad yung buhay natin. Amen? Pero ngayon hindi na. Hindi ka na mangangamba. Hindi ka na matatakot. Worry no more. Amen? Sapagkat ang buhay natin, dilaga na natin sa ating Panginoon na may akda and author and finisher of our life, which is our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Nung nasa Pilipinas po tayo, wala tayong kalam-alam. Hindi tayo sanay magluto. Amen? Hindi tayo sanay kahit magsaing. Amen? Ang alam lang natin ay magprito ng itlog na susunog pa. Pero nung dinala ka ng Panginoon with a purpose to this land, ano?
malaking transformation. Amen? Malaking pagbabago, no? So, magala ka. Sabi mo sa atin mo, magala ka. Dahil you are separated to be His own. Amen? Alam niyo po pala, ang plano ng Diyos sa atin, sa simula pa lang, tayo ay maging Kanya na ng buo. Amen? Kasi alam ng Diyos, no? Na kapag tayo ay nawalay sa Kanya, no? Ay malamang sa malamang ay hindi maganda yung mangyayari sa ating buhay. Amen? Kaya sabi na John 15:5, no? Apart from me, you cannot do anything. Amen? Totoo po yun. Naranasin natin lahat yan. Amen? Na nang tayo ay marami tayong patotoo, no? Na ang ating buhay nung tayo ay wala sa Diyos, ibang-iba yung buhay natin. Amen? Na tayo ay, ano ba yung mga buhay natin dati, ano? Judgmental. Open-minded ka, pero judgmental ka. Ang dami mong mga pinakikialaman. Amen? Hindi ka magkasya sa iyong buhay. Amen? At nakikialam ka pa sa may buhay ng may buhay. Pero ngayon iba na. Amen? Nang dumating ang ating Panginoon sa iyong buhay, lahat ay nagbago na. Amen? At nakilala mo na talaga yung buhay na kasiyasiya at ganap. Amen? Sabi ng Panginoon, John 10:10, I will give you life more abundant. No? Praise God, hallelujah. Kaya ito lagi ko dinideklara, no? Yung sa Romans 8:28, sabi ng Panginoon, for that we know that in all things, God works for all things. No? Ayun pala, basahin na natin. Sabay-sabay natin basahin. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? Kaya, i-accept na natin na talagang tayo'y tinawag ng Diyos for a purpose. Amen? At yung maganda yung dahilan ng Diyos sa pagkatawag sa atin. Hindi tayo tinawag ng Diyos basta-basta lang. Amen? Kung maikukumpara natin yung ating buhay sa Pilipinas, kung tayo wala eh. Amen? No? Pero ngayon, grabe. Tingnan mo. Kahit hindi mag-makeup, kahit walang ching-chang-chu. Amen? Alive and active sa Panginoon. Amen? Kahit galing sa mga trabaho, pagod na pagod, pero buhay na buhay, binibigyan ng kalakasan ng Panginoon. Laging inspired, laging excited. Amen? Sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya dinideklara ko sa gabing ito, lahat ng umattend, they will receive the blessing of God. Amen? Praise God. Dati ang hinahanap mo, puro part-time. Amen? Kung saan lahat ng hassle, lahat ng pwedeng pagkakitaan, pero hindi mo alam, no? Na ang talaga nagbibigay ng pagpapala, walang iba, yung may gawa ng langit at lupa ang ating Panginoon. Amen? Kaya wag mo pagpapalit yung gawain ng Diyos. Amen? Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added into you. Kaya yung pagpunta mo ngayong gabi, kapatid, no? May dinagdag na ang Panginoon na pagpapala sa iyong buhay. Hallelujah. Praise God. Kaya naman, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay talaga. Amen? Dati, talagang maikukumpare mo. Kaya lagi ako yung salita ko, laging may dati. Kasi talagang ibang-iba yung dati. Amen? Dati hindi naman tayo nakapagsuot nito eh. Tayo simpleng manggagawa lamang. Amen? Dati yung buhay natin makibaka. Amen? Lahat puro reklamo. Amen? Nung wala tayo sa Diyos, puro reklamo. Pero magpapasalamat ka, you are separated, no? Sa bagong mong buhay, sa dati mong buhay. Dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito with a purpose. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, brothers and sisters, the plan of the Lord is completely revealed into your life. No? May gusto siyang gawing maganda sa iyong buhay, sa iyong mahal sa buhay, at sa buhay ng maraming tao. You are set apart into holiness to do His will. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are holy.
Amen. Hindi yung nahuli, ah. You are holy, no? Di ba nga dati, puro tayo nahuli. Nahuli tayo nangungupit, nahuli tayo nangungopya, ano? Pero ngayon, you are holy in the sight of God. Alam niyo po yung holiness, hindi yan itinatag sa atin para sabihin natin tayo ay holy, no? Holy in the sight of God, ano? Yung holiness ay galing sa Panginoon yan at para sa Diyos, no? God command us to be holy, to be His own, ano? Para tayo ay mas maayos at mas malayang makalapit sa ating Panginoon, ano? Gusto niya yung bang kung ano siya ay ganun din tayo. Amen. Praise God. At yung sabi dito, no, at ang you are set apart into holiness to do His will, at magkakatotoo ang ganap na pangarap ng Diyos na ikaw ay matawag niya sa Kanya. Alam niyo po, kala natin, tayo lang ang may pangarap. Amen. Ang Diyos din pala ay talagang nangangarap din na tayo ay one day, isang araw, amen, ay maging ganap, ano? Maging ganap na totoong anak niya. Amen. Dati, paano tayo? Pa-absent pa. Ano? Parang, nagdadoubt pa tayo, parang ano lang, ano ba yung tawag doon? Absentee voting. Nakabote na ba ang lahat? Amen. Parang paano-ano pa tayo, pero ngayon, iba na. Amen. Seryoso na tayo sa, kasi ang Lord seryoso talagang pagpalain tayo. Amen. Ang Diyos ay seryoso talaga sa kanyang pangako na tayo ay ituring niyang tunay na anak. Amen. Na tunay niyang sa Kanya. Amen. Praise God. Kaya yung nagkakatotoo yung pangarap ng Diyos na matawag kang sa Kanya, tell your brethren next to you, the Lord set you apart to be His own. Yung may gana naman, yung may feeling naman, yung may kagana-gana naman. The Lord has told you to set you apart to be His own. Amen. Namain ka na ni Lord. Amen. Kay Lord na tayo lahat. Amen. Kapag kay Lord, alam niya at alam din natin na tayo sa Panginoon, mararanasan natin yung mga bagay na hindi natin sukat akalain mangyayari talaga sa atin. Excited ba kayo doon? Amen. Hallelujah. Kaya dito po sa ating pag-aaralan, for us to have a great understanding about God setting you apart to be His own, we have several truths that we need to believe and apply. Amen? Number 1 po is God set you apart by His forgiveness and sanctification. Amen? Praise God. Naku, natahimik bigla nung sinabing forgiveness. Amen? Parang may naisip yata ang ibang tao. Amen? Alam niyo po, yung forgiveness talagang kailangan. Amen? Kailangang mangyari at matupad, no? Na merong forgiveness na mangyayari. Saan tayo hingi ng forgiveness? Unang-una, sa Panginoon. Amen? There should be a reconciliation with God. Amen? Sa lahat naman ng aawayin mo, sa lahat ng hindi mo babatiin, dapat sa Diyos ka merong magandang ugnayan. Amen? At kapag nagkaroon ka ng total forgiveness sa Panginoon, ano? Sabi ko nga sa inyo, iba-iba yung naging buhay natin. Ano? Pero dito, na dinala tayo ng Panginoon, ay nagkaroon tayo ng kalayaan. Amen? Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala. Alam niyo po, doon ko na talaga naisip na yung forgiveness ng Panginoon kasi kailangan. Amen? Para sa pang-araw-araw mong buhay, ikaw ay maluwag at masaya. Amen? Tayo ay nabubuhay by Spirit, no? Nung tayo ay hindi nakakilala sa Panginoon, wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya lahat ng meron nasa isip natin, lahat ay, opposite ng iniisip ng Diyos. Amen? Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos at ibinigay niya sa atin yung kanyang Espiritu. Amen? Sabi nga ni Pastor, yung He breathed on them, no? And He gave them His Spirit. Amen? Hiningahan tayo ng Panginoon ng kanyang Espiritu upang tayo ay makalapit sa Diyos. Amen? Without the Holy Spirit, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Amen?
punong-puno yung isip natin ng buhay natin ng guilt. Although dati nakakarinig ka ng salita ng Panginoon, pero hindi tumatalab sa iyo. Amen. Umaatin tayo sa mga services, Marami nag-invite sa atin. I believe maraming sa Pilipinas pala nakaka-attend na tayo, nakarinig tayo ng salita ng Panginoon. Pero hindi magtuloy yung kalooban ng Diyos sa buhay natin dahil hindi pa yon ang tamang panahon. Kaya si Lord talagang iisipin natin, meron talaga siyang perfect timing, may purpose na nilalagay ang Diyos. Siya ang gumagawa ng dahilan sa buhay natin para tayo ay totohanang makalapit sa Kanya at makakilala sa Kanya at pagharian ng Kanyang Banal na Espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi mo sa tayo mo, ito na ang panahon. Amen. Iyon na. Talagang tuloy-tuloy na to, na naranasan natin yung kapatawaran ng Diyos, Kaya ikaw ngayon, kahit na anong hirap na sitwasyon, may mga struggle, may mga challenges, hindi ka sumusuko. Amen? Kasi malaya na yung puso mo, wala na nagpapabigat. You have been reconciled through Jesus Christ, by the forgiveness of God at yung sanctification, na binigyan na sa atin ng Panginoon. You are being set apart. Yung sanctification is set to be holy. Tayo ay pinurify na ng Panginoon. Nililinis na tayo sa lahat ng ating mga masasamang gawi. Amen? Maraming patotoo na yung isa na lang pala to. Sorry po. Last bunot. Sino mga nagbibingo dito? Last bunot. Amen. Praise God. Hallelujah. Noon tayo, hindi tayo makalapit sa sa Panginoon. Pero ngayon, we are alive. We are being alive. Binuhay tayo muli. Kaya pag kinakanta yun, alive, alive forevermore. Talagang yung kamay mo napapataas. Amen. May paiyak-iyak ka pa. Siyempre naman. Daman-daman mo yung kanta. Kasi ganun mangusap ang banal na Espiritu sa atin. Yung dati mong buhay na walang pagkalagyan, lahat ikaaway mo Lahat paglabas mo pala ng bahay, nakasimangot na sa'yo. Walang sa'yo, walang magkagusto sa'yo. Pero ngayon ay purihin ang Panginoon. Praise God. Kahit sino makita sa'yo, sa metro, sa lahat, ikaw ay may kalayaan, may kasiyahan. Alam niyo po, yan yung mga bagay na hindi maibibigay sa atin ng mundo. Amen? Na tayo ay masaya, kahit paparating pa lang yung blessing ng Panginoon, nagkakaroon na tayo meron tayong satisfaction na tinatawag. Sabi mo, inalok ka nung sister mo ay, halika kain tayo. Hindi, makita ko lang kayo ay masaya na ako. Amen. Totoo yun. Kasi yung kasiyahan ng binibigyan ng Lord sa atin, walang katumbas yan. Amen. Hindi mo nahalata. Dati yung pag-aayos mo, inabot ka na 1 oras, pero wala pa rin resulta, hindi ka masaya. Amen. Pero ngayon, magpulbos ka lang. Bisa nga hilamos lang kumpleto na. Purihin ang Panginoon because the glory of God is in you. Alam niyo po, hindi yung mga nilalagyan natin sa ba't ba tayo napunta dyan? Yung mga lang yan, additional lang yan. Pero ang totoong nagpapaganda sa atin o nagbibigay sa atin ng liwanag, ay yung glory na nagmumula sa Diyos. We are forgiven, Ano ba itsura nung pinatawad na ng Diyos? Kahit yung pinatawad na ng kapwa niya, di ba ang saya? Dati pag marami kang atraso, marami kang mga hindi kasundo, hindi ka kagalit. Mga kagalit mo. Parang hindi ka mapalagay palagi, Lagi kang may guilt, Parang umiiwas lagi, nag-rotate lagi yung iyong katawan, Pero ngayon iba na. Amen.
dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa presensya ng Panginoon, by the power of the Word of God, natatransform ka at yung buhay mo ay binago ng Diyos at kagamit-gamit na. Amen? Alam niyo po, nakakatawa dahil buong linggo na tayo ay may mga gawain. Talagang nararanasan natin yung restoration of strength ng Panginoon. Amen? Praise God. No? We are purified and sanctified by the Word of God. Maraming nanggagalit sa atin, maraming umaaway sa atin, pero hindi natin pinapatulan. Amen? Kasi nga, si Lord na ang naghahari sa atin. Amen? You are being set apart, to release forgiveness. Amen? Ang dali magpatawad kapag may mga taong sa atin, Alam niyo na 'yan. Praise God, Kaya dito, alam niyo po, dapat kailangan talaga yung maging maliwanag po sa atin yung ginawang pagbabago ng Diyos sa atin, Yung buhay natin, we have to be reminded and be rejoiced to our new great life with Christ, Kaya sabi ng Romans 8:1, there is no now condemnation to those who after not with the flesh but after the Spirit. Amen. Hindi wala nang tinanggal na ng Panginoon lahat ng guilt sa ating buhay. Kaya yung pang-araw-araw mo ang hirap kaya nung wala kang kapayapaan sa iyong puso, Sabi ni Echi. Praise God, Totoo 'yun. Because the peace of God that passeth through all understanding is upon you. Amen? Yung kapayapaan na hindi maibigay ng Diyos, Sabi ng tao, ay nasa sa iyo na, by the power of the Holy Spirit. Na kahit anong mangyari, alam niyo po ang mundo ngayon, napakaraming worries, maraming iniintindi, maraming mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero ikaw, purihin ang Panginoon, kahit sa ating sariling buhay, hindi ka nag-aalala. Amen? Sapagkat alam natin ang hawak ng Diyos, yung ating, yung future natin, yung lahat, yung hanap buhay natin, naging yung ating pamilya. Kaya naman sa Diyos, ginagawa niyang magiging matatag ang kanyang mga anak. Sa pamamagitan ng kanyang salita, because in His Word, where the Spirit of God lives, is full of Spirit and it is life. Sabi nga ni Pastor, John 6:63. Amen? Yung salita ng Panginoon, which has full of Spirit and full of life. Nagbibigay ng buhay. Kaya yung buhay natin, talagang buhay na buhay. Dati walang kabuhay-buhay. Pero ngayon, because of the Spirit, by the Word of God, talagang we are being inspired by the Word of God. Paggising pala natin ng umaga, talagang may kalakasan na agad sa ating panalangin. Lord, thank you. Pinrovide mo ng lahat ang pangangailangan namin in Jesus' name. Amen. Sa umaga pa lang may victory na. Amen. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. So, yun. Kaya, by forgiveness, by sanctification, ay tayo ay malaya, may kalinisan na may holiness sa binigay ng Panginoon sa atin. Amen? We are full of Spirit. Kapag punong-puno ka ng Word of God, you are active and alive. Alas 5 na, buhay na buhay ka pa rin, parang kapapasok mo pa lang. Amen? Hanggang papunta sa gawain. Amen? Naghihikab lang yan, pero malakas pa rin yan. Praise God. So number 2, ito pa wala, tuloy-tuloy pa rin natin yung sa Sabi dito, you must believe that God had set you apart for a great purpose and He will sanctify you for that. Sabi ng John 17:17, buksan natin. Basahin po natin.
Sanctify them by the truth. Your word is truth. Amen. Napakatotoo po yan. Ano? Kaya pala yung lahat sa buhay natin ngayon ay totoo na. Amen. Wala nang fake. Wala nang, ang tawag dito? Wala nang tinatago. Amen. Lahat kung ano lang yung sabihin natin ay nandun yung katotohanan. Because we are sanctified by the truth. Ano? And the truth lives in us. Ano? Sabi ng Bible, and you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Ano? Kaya yung katotohanan, ano, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Amen. And no man comes to the Father except through me. No? Kaya from our Lord Jesus Christ, yung katotohanan, especially sa panahon natin ngayon na marami na ang hindi totoo. No? Marami ng fake, no? May fake news, may fake na damit, amen. Lahat, no? May fake na tao, amen. Lahat ay fake na. Pero praise God, ano? Tayo ay ginawa ng Panginoon at binuhay ng Panginoon sa katotohanan. Amen. Kaya yung katotohanan at pawing katotohanan lamang ang iyong masasambit. Amen. Sanctification means put into holiness. No? You must be holy because I am holy. Yun ang sabi ng Panginoon. God, Holy Spirit, will help you para hindi natin magawa yung mga bagay na kagustuhan ng Diyos. Totoo po yan. Ano? Dati, ang dali nating mag-ibin sa mga bagay na ayaw ng Diyos sa atin. Ano? Na tayo pala ay nakakasakit na, tayo pala ay nakakagawa na ng hindi maganda sa ating kapwa-tao. Ano? Pero ngayon, ibang-iba na. Ano? Because we are after about the Spirit. We are after about the character of God. Ano? Kumbaga, yung buhay mo, ano, ay hindi na basta-basta sa mga masasamang gawa. Amen? Kaya sabi ng Bible dito, Psalms 119:11, I have hid your word into my heart so I may not sin against you. Kaya pala napakahalaga ng may word sa araw-araw, no? Kapag na-store yung salita ng Diyos sa iyong puso, amen, ay yun ang panlaban mo sa gawa ng kaaway na nagtetempt sa iyo palagi para gumawa ng inang kasalanan. Amen? So number 2, amen, God set you apart in righteousness and obedience. Amen. Sabi mo sa atin mo, obedience. Amen. Ano? Alam niyo po, ang pagsunod talaga ang isang magandang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Ano? Sabi dito, we are now living in the last days. We have already seen God's prophecy. Ano? Kaya sabi ng Joel 2:28, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Kaya sa huling panahon, ano, we are on the last days, talaga namang yung talagang ipo-pour out na ng Panginoon yung kanyang espiritu, no? Para sa ating lahat. Amen? This is the time that God is calling His people to live according to His plan. Amen? To live in holiness is to live in righteousness. Amen? Dati yung righteousness, alam natin, katwiran. Ano? Lagi ka nanonood nung sa TV, ano yun? Pag may katwiran, ipaglaban mo. Ayun, napapalaban ka palagi. Amen? Pero ngayon, iba na. The Word of God is ang salita ng Diyos ang iyong basihan, no? ng iyong katwiran. Amen? Sa pagdidesisyon, sa pagsagot, ano? The way you act with other people, ano? Nasa tamang katwiran na tayo because the Word of God lives in us. Amen? Napapansin niyo ba yon na iba ka ng mga ngayon? Magsalita. Amen? Parang ano sila yun, no? Na, hindi naman sila na-amaze. Parang, sabi to, parang naisip mo, iba na to di ba? Kasi nga, yung Word of God, yung presence ng Lord, no? Ay yung Holy Spirit na nagbibigay sa iyo ng wisdom. Amen? Wisdom is the gift of God. Amen? Ay na sa iyo, no?
Dati puro tayo mali-mali, ang bilis nating mag-judge ng tao. Amen. Ang bilis nating di ba? Sabi nga, life and death is in the power of the tongue. Pero ngayon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. Praise God. Ibang-iba na yung binibigay sa atin, ipinipid sa atin ng Holy Spirit. Hindi tayo yun, ang Holy Spirit yun, ibinibigay sa atin. Kaya yung righteousness sa Panginoon, we are being set apart to live in righteousness and obedience. Amen. Dati ang hirap mag-obey, even to our parents, sa ating mga boss, Pero ngayon, ang dali nang mag-obey, Ang dali mag-submit, Because God is working in our life. Amen. Kapag may Kristo sa buhay, di baling magparaya, di baling magpaubaya. Sige, okay. Daling mag-okay ngayon, Dati, pag may nagsasabi sa'yo, complain agad, angal agad. Ayoko nga, di ba? Ganun ang natin. Praise God. Pero ngayon, because God is within you, is working in you, He is in your life, kakaiba, ibang-iba na, Yun talagang, yung tamang katwiran ay nasa atin na. Tamang kaisipan, amen? Tamang desisyon, tamang wisdom na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, instead na maraming dati nagpapalo tayo sa ng mundo, Sabi nga ng Romans 12:2, you are no longer conformed to the pattern of this world, Hindi na tayo sa mundong ito, but be renewed, Ayun, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will, Kaya yung nangyayari na ngayon, yung perfect will ni Lord, ang mangyari sa ating buhay. Amen? Kaya kagaya ni Abraham, sabi ng Panginoon, si Abraham, because of his obedience to God, sabi ng James 2:23, he is imputed with righteousness because of his obedience, Kaya ngayon ang dali nang ang dali nang sumunod dahil nakikita mo yung revelation ng Bible, revelation ng salita ng Diyos. You can apply it in your life. Amen? Kasi a word is about not hearing only, but it's also by applying. Mas blessed daw yung ina-apply, yung salita ng Diyos. Be not a hearer only, but be a doer of the word of God. Kaya nga sabi ni Sister Mabi kanina doon sa tithes and offering, hindi tayo magbibigay ulit, hinasabi ko lang po. Na tayo pala ay through our obedience, pero it's good always to give para sa gawain ng Diyos. Kasi nandun yung blessing, nandun yung pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? So, yun, We became righteous when we obey God and His commandments. And you are the identity as a child of God is validated. Amen? At number 3 na tayo. Number 3 is, God set you apart to become fruitful. Amen. Ito maganda. Namumunga. Sabi mo sa katabi mo, namumunga ka. Amen. Hindi maasim, Alam niyo po, talagang ito yung product ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. You will know that God is manifesting in you when you became fruitful because of the word of God that has been spoken to you. Amen. Alam niyo yung talagang yung salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pagkakataon para maging mabunga. Amen. Only God has yung Spirit mismo ang nagsasabi sa atin na yung buhay natin ay magiging mabunga. In what way? Dati ay hindi mo sineshare kung ano yung na-receive mo sa Panginoon. But ngayon, ikaw na ang
ang kung ano yung na-receive mo, kung ano yung pagpapala mo, gusto nang i-share sa ibang tao. Kasi yun ang will ng Panginoon, na hindi lamang tayo ang makaranas ng pag-ibig ng Diyos, yung kaligtasan ng Diyos, yung kagalingan ng Diyos. No? Sabi nga ng Bible, freely we receive, freely we give. Kaya asahan mo, expect, na when the presence of God is in you, mamumunga ka. You'll be fruitful, because this is God's will in your life. Amen? Alam mo yung, kaya hindi imposible na pagyamanan ng Diyos yung tayo po ay maging mabunga. Pero sabi nga nung kasabihan sa Tagalog na kapag daw ang puno ay namumunga ay binabato. Amen? Kaya minsan sa buhay natin may mga bumabato. Everybody, hindi lahat ng tao ay mapiplease sa lahat ng ginagawa natin. But don't take your heart. Wag po tayong ma-discourage. Patuloy lang tayo na tayo ay gawin natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen? At hindi po tayo, tawag dito, patuloy yung magtatagumpay po yung kung ano man yung gustong mangyari ng Panginoon sa ating buhay. Amen? You are chosen to become the carrier of God's word and power. Kaya pag may Holy Spirit power, talagang nandoon yung will to do kung ano man yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Praise God. Number 4, last, ay God set you apart for you to receive your inheritance. Amen. Praise God. Sino may gusto nito na tayo ay, ito po, totoo pala talaga ito na lahat tayo. Sabi ng Leviticus 20:24, Basahin po natin. Said to you, you will possess the land, I will give it to you as inheritance. A land flowing with milk and honey. I am the Lord your God who has set you apart from the nations. Amen. So talagang ang Diyos pala sa kanyang kabutihan, amen, ay may pinangako sa atin, na tayo ay marireceive natin yan. We believe that God has set us apart for not a simple thing only. Amen. From your life blessing, God will flow it from your life. Magpo-flow yan lahat ng mga pagpapala na yan. Hindi naman tayo after lang sa mga material blessing. May magandang blessing na gusto pang ibigay sa atin, yung spiritual blessing ng Panginoon. Amen? Kaya binang Ephesians chapter 1 verse 3, but thanks be to God who hath given us spiritual blessing from the heavenly places. Amen? Kaya yung spiritual blessing, hindi natin na napakaganda pa lang na ito ay ma-receive natin as an inheritance from the Lord. Amen? Kaya yung God love us unconditionally and always wants the best for us. Ang Diyos hindi na tayo tinuturing na iba. Amen? Tinuturing niya tayo, mahal niya tayo at tinuturing niya tayo ng kanyang anak through our Lord Jesus Christ. Sabi nga ng John 1:12, to those who receive Him. Amen? Pinigyan tayo ng authority, ng power to become the children of God. Amen? Kaya napakasarap talaga maranasan, na ma-accept natin na tayo ay anak ng Diyos. We are being set apart, to be His own. Kung ibang tao, hindi tayo tinuturing tayo na iba, ang Diyos talagang hindi tayo inilalayo sa kanyang puso. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos at gusto niyang maranasan lahat ng Diyos yung kanyang pagpapala na gusto niyang maranasan natin. Kaya nga sabi nga, yung John 10:10 talaga ganda pong pangako ng Diyos sa atin. Sabi ni Jesus, I have come that you have a life. Yun, that thief cometh only to steal, to kill, and to destroy. But I have come that they may have life and have it to the full. Sa ibang translation, to abundant. Amen. Yun talagang sobra-sobra. Amen.
na na pagpapala ng Diyos sa maraming bagay in all aspect of our life ay talagang mararanasan natin sapagkat ang Diyos hindi tayo inilalayo sa kanyang piling, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang presensya. He is all over the place. He is everywhere in our life. Amen? Ay siya ay kasama natin sa pang-araw-araw natin, no? Kaya sa gabing ito, I believe, no, na ang Diyos ay punong-puno ng magandang plano sa buhay natin. We are separated, We are separated literally sa ating pamilya. But we are separated. We are set apart by God to be His own. Amen? Alam niyo po, hayaan niyo po ako na magtapos na isang patotoo na before pala talagang meron ng magandang plano ang Panginoon sa buhay namin. At alam ko, makakarelate po kayo dito dahil before pa yung nanay po namin, yung mother namin, matagal na panahon na, hindi pa siguro kayo, sabihin, mga 80s pa lang siguro, bata pa lang kami. I believe that time ay, doon pa lang nagsisimula yung, yung born again, sa atin, I believe panahon nila, Eddie Villanueva. Meron pong, kasamahan yung, parang client ng nanay ko sa negosyo, ay isang born again. At doon po ay pinakilala ng tao na yon yung kanyang, kung saan siya belong, yung kanyang Christian faith. At doon po nagkaroon ng, yung mother namin, all of a sudden, biglang ganito yung niya, yung mga pinapatotoo niya sa amin. Coming from a Catholic family, I believe lahat naman tayo, most of us ay galing sa Catholic family, Catholic religion, But sabi ko nga dito ko nakita yung may plano si Lord, amen, doon sa bawat isa natin at sa pamilya namin, From siya ay umaattend ng mga Bible studies, meron po mga simpleng gawain before, May mga gathering, may mga fellowship na kakaiba sa amin, especially, So, but, alam niyo po yung mother namin, sa patuloy niya pag-a-attend, meron siyang, kasi dati yung niya is, sa walong anak, hindi posibleng hindi magiging magagalitin. Amen. Lalo pa yung mga pasaway kayo. Mahirap buhayin yung 8 anak. Amen. Pero nakita namin na may pagbabago doon sa kanyang buhay. The way, yung kanyang, kung paano na siya manalita. Doon po sa kanyang pakikitungan doon sa bago niyang kinabibilangan, which is yung born again. And as she became spiritually conscious about yung sa faith na yon, nakikita namin na niya yung nag-aaral na siya ng Word of God. Amen. Alam niyo po yung salita ng Panginoon, dati bumibili tayo ng Bible, pero pan-display lang. Amen. Hindi po natin binabasa. Pag binabasa natin, kailangan ganun natin kasi malikabok. Amen. Hindi po natin napagtutuunan ng pansin. May mga ilang tao lang po na nagbabasa nun, pero tayo po hindi tinuturuan na basahin yung salita ng Diyos. Amen. Alam niyo po yung mother namin, talagang nagsusulat siya kung nagdi-devotion na siya noong parang time na yon. Nakikita ko, at nakikita namin. At nakita namin yung pagbabago, may ibang saya, mayroong ibang sa buhay niya, At nagwiwitis siya sa Panginoong Jesus, And she begin to follow God's word. Amen. Nagte-testify siya, But her new life wasn't easy. Hindi po naging madali, yung kanyang bagong pananampalataya sa Diyos. Dahil, yun nga, in the circle of mga ibang faith, religion, Catholic, hindi po naging madali sa kanya. Nakita namin yung challenges niya, yung struggle niya. But, hindi nawala yung puso niya. Amen. Hindi nawala yung heart niya na magpatuloy. Amen. At nakita namin kung paano yung sense of belonging niya nawala. Amen.
sa family circle, may mga taong kinikriticize siya, may mga taong lumalayo sa kanya, at may mga taong hindi siya kinakausap, parang na-out of place siya all of a sudden. Kita po namin 'yan. Pero later on, hindi siya patuloy pa rin siyang uma-attend sa mga gawain ng born again Christian. Dumaan po yung mga times, at yung mga tao na yon, alam niyo po, yung mga taong dating, yung mga kapatid niya, mga pinsan niya, yung mga taong nag-criticize sa kanya before, ay sila po yung mga naunang naging born again. Praise God. Hallelujah. So, doon pa lamang nakita ko na beforehand, sa una pa lang, meron na talagang magandang plano na ginawa at gagawin ang Diyos sa buhay natin. Sa buhay. Alam niyo po, yung pamilya po namin, sa aming magkakapatid, lahat na po kami ay sa born again na nagsisimba. Amen. Praise God. At yung mga, sabi ko nga, yung mga kapatid niya, yung mga dati niyang, mga taong lumalayo sa kanya, sila na po ay mga born again na din. Amen. They are active. At nagpapasalamat ako sa buhay ng aking nanay na hindi nag-give up. Amen. Nagpatuloy at sabi nga kahit na set apart siya sa hindi magandang side ng kanyang part ng kanyang buhay, ay meron naman palang magandang patutunguhan. Kaya brethren, I encourage you, tayo po ay magiging daan. We are separated, we are set apart by God to do His will, to be His own, and to be a channel of salvation and blessing to our family, to our loved ones, to our colleagues, sa maraming tao. Tayo, aminin natin, you have to accept na ang Diyos talaga ay pinili po tayo sa magandang purpose ng ating buhay. At lahat po yan, kasama lahat yan. Package deal ni Lord sa atin yan, na habang ikaw'y naglilingkod, sisiguruhin ng Panginoon na lahat ng pangangailangan mo, lahat ng mga pagdadaanan mo pa, ay kasama mo siya. At gagawin niyang matagumpay yung lahat ng mangyayari pa sa iyong buhay. Your sons, your daughter, your children, and to your future generation. That is the covenant of the Lord. That is the promise of God na ikaw ay pagpalain, samahan, at maging kagamit-gamit for His glory alone. Amen. Palakpak po natin ng Diyos. Tayo po'y tumayo.